o pagpatol. Yes, Direct. Yes, Direct. Yes. Direct, join us, Direct Paolo Bertola, Paolo our very Bertola. handsome director from Italy. And, Italy, walang A, Italy. Yes. Where's Direct, where's Sir Mario? Sir Mario, our writer and producer, Yes. Sir Mario Alaman. Yes, before we start our Q&A, mabilisan na pong Q&A, may kunan na natin ng konting mensahe from Direk Mario Alaman. Siya pong nagsulat ng film at saka, I think most of the music din po ba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pagdating ninyo at napanood ninyo ang aming movie. Sana po tulungan nyo kami na alam niyo makarating sa mga viewers. Ito po ay pampamilya na inaalay namin po lalo ngayon sa panahon ngayon na marami ng mga bagay na hindi kasing ayon tulad ng dati pagdating sa pamilya. So, ipapasa ko na po yung mic. And, opo. Yeah, hi to everybody. Thank you to be here today to support our film. Yeah, it's a family drama with a lot of songs. So I don't know if we can describe as a musical, but it's a musical film drama for sure. So I enjoy a lot to shoot this film with with Gladys, with the rest of the cast. So I hope you like the film and I hope you can support us. Thank you. Thank you, Direk Paolo. Jenny Gabriel. Ayan, salamat po sa pagpunta niyo po, pagbibigay niyo po ng time para po sa amin, ha? Ayun, request po talaga ni Direk yun, kaya narinig niyo po sa Angel kanina. Pero ito po talaga totoong boses ko. But anyway, I'm so thankful po na naging part po ako tong movie na to. And honestly, yan sa konting trivia lang, first movie ko po talaga to. And cause of Ate Gladys, ayan, eto po, naging part po ako ng movie. So, thankful ako sa'yo, Ate. Si Gladys ang manager ni Jenny. Yes po, siya na po. Siya talaga nagpasok. Opo, Dahil sa co-manage. kanilang samahan sa Cruz versus Gladys Cruz, Reyes, diba? Productions. Oo. At si Agency. Gladys lang din ang nag-iisang exclusive artist po ng Atmos Creatives. Lahat po ng project ng Atmos ay si Gladys ang artista dyan. Yes. Yeah, thank Okay. you so much po. Sa lahat po na bumubuo ng The Heart of Music. Salamat po. Thank you, Jenny. And this one of the cast is Elijah Alejo. Hello po, good evening po sa inyo lahat and thank you po for making time and sana po nag-enjoy po kayong panoorin ang The Heart of Music kasi binuhos po namin yung efforts po namin lahat dito from the cast hanggang po sa cruise. So, ayun. Thank you, Elijah. And of course, si Madonna Gladys Reyes. Ayan, magandang gabi po. Sayang na may outfit ko, tatayo ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa oras ninyo, sa panahon ninyo. Alam ko po na matraffic ngayon, di ba? At baka abala rin po kayo, may mga iba kayong ginagawa. Kaya naman na-appreciate po namin your time, your effort to be here with us tonight. And of course, hindi naman na po iba sa inyo, mga kaibigan na rin, mga kakilala. Kaya maraming salamat po. Hihingin ko po ulit ang tulong at suporta po ninyo para po sa aming pelikulang The Heart of Music. Ako po personally, fan ako ng The Sound of Music pa before, di ba? So, ako talaga nung it was offered to me, sabi ko, wow, kakaiba, kumbaga. Kaya sana po, tulungan niyo po kami. December 10 na po ito in cinemas nationwide. Kaya sana po, pakitulungan po kami para sa aming pelikula. Okay, thank you, Glads. Our first question will be coming from Jobert Scaldito. Mr. Bilang Chobert! siya naman ang kasabayan ng The Sound of Music. Grabe ka naman, Kuya. Panahon namin, oo. Grabe. Laid back, mga laid back sisters. Alam mo, naaliw ako, it's a feel-good film. Congratulations. Napaka-simple niya. It talks about the family, about mga little struggles. At Gladys, nakakaloka ka. Yung pagkakontrabida mo, alam mo, yung mukha kang kontrabida, pero ang ganda ng puso. Parang kang si Magnifico. Di ba? Yung kay Giro Kay Giro Manny Manny. parang gano'n.
Ang galing, ganda. Thank you. I hope this will be endorsed by DepEd. Ito yung mga pelikula dapat ini-endorse ng DepEd. Oo nga. Paano ba pumunta doon, Kuya? Ah, Ako na pupunta doon. sakay tayo ng tricycle. Actually, pwede, alam mo itong pelikula dapat ini-endorse ito ng DepEd kasi yung pagka-old style ng little musical, ang ganda ng istorya, kahit yung mga baguang artista na paarte. Alam mo ba na ang OA ko, doon ako sa taas, 3 beses ako umiyak. May mga portion ako na paiyak. Talaga? Saan scene, Kuya? Alam mo, sa tapang konto ha, na hindi ako umiyak-iyak basta-basta sa mga pelikula. May mga portion, yung yung na-discover ni Jopay, na anak pala niya, yung kambal. Yung itong sa dulo na, ang babaw ko, bigla akong bumalik, hindi ko alam bakit ka nakabalik ha, sa dulo. Pero naiyak ako doon ha. Alam mo yung gano'n? Mababaw pala ang luha mo. Mababaw. Ibig sabihin doon, naramdaman ko, nakakonect ako. Kaya Salamat. congratulations. Parang second film ito nila direct ano. Kasi parang may napanood akong film dati na yung kay Joven, yung kay Dennis Evangelista. Yung Unspoken Letters, no? Pangalawan to ni Direct. Tama, oo, yeah. Congratulations. Ito ba yung hindi kayo napa-endorse sa DepEd? Pero good point, Kuya. Parang oo nga, no? Parang Oo. sana nga po, pwede kami magpa-endorse. Wala pang may budget pa. Yes. Sir Mario, paano ba yun? Ayun po, si Sir Mario will... Actually, after ng distribution sa cinemas, ang diretso po talaga nito is as educational film. Kasi po, so far yung Unspoken Letters, magto 2 years na po siya na dinidistribute po namin sa lahat ng schools ng Cavite, from private and public. We also have in NCR, yung Bulacan, meron din tayo sa Bicol. Medyo kalat na po. Kaya po, ito rin, yun din po yung purpose. Apo. Thank you, Kuya. Actually, masarap siyang panoorin. May suggestion ako, total, habang hindi pa napapalabas yung mga sinya. Opo. Dagdagan lang yung mga, yung pag-express ng mga talents. Yung kaya humihiyaw pumapalakpak kasi sobrang galing magbale. Hindi yung pasel na nagbale ganyan-ganyan tapos pinalakpakan, parang hindi ko matanggap yun. Lagyan mo pa ng exemplary scenes. Wala tayo mag-shoot. Ano nga pala, isushoot pa ngayon. O nga pala wala nang tayo mag-shoot. Ano na lang, voice over. I-voice over. Ganda kasi na-experiment ka ng parang musical. Opo. At least nakakarinig ka ng something new. Okay, congratulations ha. Mag-depend ha. Oo. Thank you, Jobert. Talaga, enjoy tuloy si Alan Jones sa comment mo. Oo, di ba't ba? kaya Kasi tuwan-tuwa si Rose Kuya Garcia. Alan? So, Kuya bago Alan. natin puntahan si Alan, si Rose, saka si Jerry, naiiyak na tuloy si Alan. Si Jojo Panaligan muna. Baka may tanong. Tanong ko kay Gladys, kanina may Sir. tanong sa character ni Isay na mahirap ba maging ina? Pag ikaw tanungin, anong sagot mo? Ay, mahirap po na masarap. Yung mahirap dahil ako nga not just one, not just two, 4. Di ba? 4 kids. And ang konsuelo nun, ang masarap doon, yung nakikita mong awa ng Diyos ay napapalaki niyo po sila ng maayos. Katuwang syempre yung aking asawa, no? Hindi lang naman ako. Ang pagiging isang ina ay doon mo talaga masasabi yung yung love na hindi ka nag-aantay ng pabalik. Basta bigay ka lang ng bigay sa anak mo. Siguro, yun na nga po, malaking konsuelo na yung nakikita mo kung paano sila mag-appreciate. Last question ko, anong comment mo dun sa eksena sa storya na, di ba, nung nakidnap yung mga anak, napalayas yung character mo, Opo. na minsan sa dami ng tamang ginawa mo, isang mali, yun ang nagmamarka. Opo, di ba? Kumbaga parang sa typewriting or parang nasa bond paper. Yung isang tuldok na itim, yun ang mas napupuna kaysa yung, di ba, yung malinis na papel na yun. Kasi it really happens in real life, di ba po? Hindi lang naman doon sa eksena nyo. Maraming pagkakataon na minsan ang dami mo lang naitulong, di ba? Tapos yung isang beses lang na hindi ka, halimbawa, nakatulong, di ba? O siguro, fortunately, wala ka rin maitulong ng mga oras na yun. Yun yung, di ba, yun yung mas na-highlight kasi yung daming beses mo naitulong. It's very realistic po, pero sana nga po, mas
bigyang halaga o mas i-highlight talaga yung magaganda syempre na nagagawa, di po ba? At wag masyado namang i-judge agad doon sa iisang pagkakamali lang. Salamat. Thank you, Jojo. Next. Thank you, Sir Jojo. Jan Michael Bueno of Kumagkao. Hi, Ms. Gladys. Good evening. Congratulations on your film. Thank you po. Can I also ask you, when this was presented to you as a project, and the requirement of the film was for you to sing, Yes. how did that feel? Were you nervous at first? Of course, I was really excited when it was offered to me. And at first, I was like, is it really for me? Yun po yung una kong talong, no? Because syempre, parang I thought they really want a singer for that. Or baka yun kailangan na requirement. Because syempre, musical po. But it's an answered prayer for me. Because I really wanted to do a musical. Actually, stage, no? Noong una po, stage musical. But, di ba, ang binigay pa ni God, movie talaga, film. So, I'm just grateful about it. And like what I said, answered prayer. And forever thankful, of course, to Direct and to Atmos Creatives, to Sir Mario Alaman and the rest. Maraming salamat po talaga sa kanila for this opportunity. Siguro yung next question ko for Sir Mario, siguro. Can you tell us maybe perhaps yung backstory on how you created the music for the film? And are there plans to put this on stage maybe? Because it looks like it's a fit for that also. Thank you. Yun po. Bali, ano lang, hobby lang kasi po yung pagsusulat ng kanta since elementary, ganyan. So, naipon lang siya. Hindi ko rin na-expect po na eto, magagamit po siya, makukumpile, ganyan. Although merong mga songs po din kami ginamit dito na impunto talaga in-post. Especially yung scene ni Marisa, yeah, sa ni Gladys, yun, impunto yun. So, yun po, yes. Hindi ko rin po kasi pinangarap maging recording or ano ba yun? Songwriter. Yeah, so yun po. So far, wala pa pong plan for that. Opo. Pero kung meron pong bibigay ng opportunity, why not? Alright. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Jan. Next from Rose Garcia. Albert, magtatanong kayo. Sino sa mga vloggers pa natin, ano lang sa akin. Sige, kay Gladys muna. Nape-pressure ka pa ba? Kasi parang may prediction na ito ang tatalo sa weekend ngayon. Seryoso ba talaga? Oo. Actually, parang, ang dinig ko nga parang medyo na-stress si Ariana. Kaya ginaya ko na lang yung hairstyle. Yung pala yun. Hindi naman siya, hindi yan yung tanong mo. Kaya tulang ko naman, no? Sumagot naman. Chick, nung in-offer sa'yo to, kami mo nga, na-excite, answered prayer. So, hindi ka ba medyo na-stress na along with Robert Senya, Isay Alvarez, even Jenny Gabriel, gano'n? Hindi, syempre po, kaya nga sabi ko, before I did the movie, gumawa ako ng assignment ko, kumbaga. Yung homework ko, nag-take up ako ng voice lessons, even piano lessons, kahit na hindi naman sobrang, di ba, na-highlight doon. Pero, nahihiya ako, syempre, kay Mr. Robert Senya and Miss Isay Alvarez, di ba, most especially. Kasi, syempre, sila talaga yung, sabi ko nga, formidable duo in the music industry, di ba? And gusto ko namang ipakita na kahit papano, ibibigay ko yung best ko dito. So, yun po, ginawa kong preparation for that, na sisiguraduhin kong, tsaka alam mo naman, mahilig din talaga ako kumanta sa karaoke, no? Not even, I'm not even a professional singer, pero I really love to sing sa karaoke, and that's my way of, parang stress reliever ko yun Kaya nga, it was offered to me, sobrang saya ko na, wow, binigyan pa ako at this point ng career ko ng opportunity to do a musical. Actually, happy nga kami sa'yo kasi 90s pa lang talagang
kinakarir mo na ang mga videoke, and then na-witness ka na rin namin magkaroon ng parang mini concert. Diba? Sa mga birthday ko. Oo. Kasi wala kayong magagawa. Birthday ko yun. So after this ba, posibleng concert na talaga naman? Grabe. Ay, alam mo, pero talagang may ginawa, may dream ako na ganyan na. Sinausap ko pa nga si Direk Louie Ignacio eh. Ito seryoso to, yung concert. Kasi nung nakikita ko nagko-concert, sino ba? Yung parang nagre-reunion sila, di ba? Parang yung mga 90s and all ganyan. I even said it kay Judy Ann, sa totoo lang. Sabi ko, Jude, mag-concert kaya tayo. Totoo! Kasi, di ba gusto kong kumakanta sa band, ganyan. Tapos ini-imagine ko na yung opening opening song, yung background song ng Mara Clara dati, ganyan, and all. Sa totoo! Tapos may big screen na ganyan, nagsasampalan kami bago yung opening, di ba? Parang halo-halo, stage, musical, at the same time concert, parang gano'n. Ay, talaga. Alam mo, ikaw na talaga sa lahat. So, ano sagot ni Juday nung sinabi mo? Siyempre sabi niya, no. Siyempre ako lang ako lang yung gustong-gusto. Tawan-tawa naman ta. Knowing Juday, di ba? Ayaw yung ganun-ganon. Siyempre ako lang yung game, di ba? No. Wait ka talaga. Tapos siyempre, pero si Direk Louie Ignacio, meron na siya mga balak, ha? O anong gagawin niya sa Concept na siya, opening. okay. Ay, alam mo, ang ganda nun, Gladys. Kasi tapos magkabila kayo sa kaliwa kang stage left ka lalabas, si Judy Ann sa stage right, ganyan. Magbi-meet kayo sa, di ba? Tapos habang naglalabas, Mara! Di ba? Ganon, di ba? Kaloka ka talaga. Pero siyempre, sagot ni Juday, no. So, paano yun? Baka hindi ma-achieve yun dahil Hindi, nag-go na. oo, hindi. So, Parang hindi. feeling mo hindi mo siya kayang pilitin dyan? Feeling ko yung pag nagtuloy-tuloy pa talaga tong Heart of Music. Siguro isusolo ko na lang. Solo concert. Unahin ko na muna sa Music Museum. Alam mo, imbitahan mo siya or sabihin mo sa kanya magpa-black screening nito. Magpa-black screening, oh. Pag nakita naman Jude, siya. if you're watching, total nag-no ka sa concert natin. So magpa-black screening ka naman ito, ha? Siyempre, pati ang mga Judinians, di ba, ay ma-invite nating manood. Yun na lang, Yun tama yan, ka si dyan. mga ganon. Yes, so, yun, So, game yun siya yan. doon. Alam mo yun, mas gusto nun, nililibre na lang. Kaloka. Ayun na. Pero hindi, seryoso, among the movies na nagawa mo, pang ilan to or sabi mong special para sa'yo? Hindi ako ready doon sa tanong pang ilan na. Ano ba, bibilahin ko ba mula, Baby China? Para muling buksan ng puso. Maraming sa nakagapos na puso. yung bata pa Kasi ako. sinimulan natin Hindi, mula. ang dami na eh. Hindi siguro, masasabi ko na lang, syempre, obviously, ibang-iba, di ba? Pinakaiba sa lahat po ng ginawa ko. Dahil most of my movies, masasabi ko, syempre, ang remarkable sa akin, mga apag, di ba? Yung Barber's Tales, ganyan. And I would say na ito naman, kasi yung pagkahilig ko na umawit, di ba? Though hindi nga ako professional singer, dito nabigyan ng katuparan, di ba? So, kaya nga sabi ko, ang laki ng pasasalamat ko sa Atmos Creatives kay Sir Mario and Direk Paolo na ako naisip nila para dito sa role na to. And for that, habang buhay na hindi ko makakalimutan tong pelikula na to. Okay, last kayo. May gusto ka pa bang gawin or halos nagawa mo na lahat? In Meron terms pa. of movies, Meron pa, syempre. Actually, dahil very remarkable sa kanila ang pagiging kontrabida ko. Parang kung magbibida man ako sa isang pelikula, gusto ko yung bida kontrabida. Sabi ko nga, may example akong sinabi, parang Alagan Girl. Ay? Bakit ka natawa? Pero yung mo mag-action ng todo, parang, kaya nga, bumalik ako sa gym eh, hindi mo ba napansin? Sa mga posting ko. Para mas kaya nga natatakot sila sa akin eh, para mas malakas kang malampal ngayon Pero nag-gym ka na. Para mas lalakas ka. Bilis ko na raw maglakad, di ba? Ganun talaga. So, Alam mo yun, hindi nila alam sa'yo na lahat kaya mong gawin. Kaya mo mag-marketing, kaya mo mag-direct, kaya mo mag-produce, mag-host. Event stylist, organizer. Event organizer, lahat. Ako na promo coordinator. Ay, hindi naman ako magtataka. Ako na po nag-book sa mga guesties namin, Family Feud, mga ganyan. Mga fast talk, ganyan. Oo, talagang personal kong mineses si Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl, magpa-promote naman. Okay naman, they're very generous. Ay, dapat malaman ng mga producer. Kaya akala po nila, ako rin nag-produce nito. Hindi
nga ba? Wala ka bang Hindi. ano dito? Hindi nga, kaya para namang pinagdududahan mo na may kakayahan na meron nagtiwala sa akin. Hindi talaga, hindi po ako producer nito. Talagang yung Sir Mario. Talagang tinrust talaga nila. Kaya sobrang ulit ako. Grateful talaga. Talaga ako. Pero parang feeling ko dahil sa effort ko, mukhang babakas na ako eh. May part 2 ito, I'm sure. Oh, yun Yes. na. Thank you and good luck. Thank you. Kay directed by po. Are you familiar with Gladys? Kumbaga, nung na-shoot nyo na po siya, when you shoot, ano? letters, diba? Oo, siya rin kay Glad. Oo nga pala. So, you've seen her as a singer, nakita niyo ba siyang ganon? So, Well, I know that she sing, but not like Robert sing, It's I mean, it's not a singer. kalibre ko, ganun lang. I know she can sing, but yeah, it was a surprise in the film, of course. She can. okay. Ang hirap mag-follow up kit. Mag-follow up question. Oo, okay na yun. Mahirap nga naman. O yan. Kay Jenny, Kay Jenny at kay Elijah. Yan. Kay Jenny, una sabi nga ni Gorgie kanina, parang si Gladys ang nag-recommend sa'yo. Kwento ka nga tungkol doon. Or hindi ka naman niya inaalok na mag-manager na rin siya sa'yo. Oy, grabe. Hindi pa po siya ready actually. Medyo pinag-aaralan niya pa daw po. So, we're getting there na po. Opo. So anyway, ito po, kwento na po ako. Actually, nagkasama kami ni ate first sa Cruise versus Cruise. And then, nagkaroon po kami ng Maka. Tapos, doon niya po in-offer yun. Tapos, nung nalaman ko po yung story nun, para po kay Judy Ann Santos po pala to. Yung part ko na yun na napanood nyo. Gusto po ng director namin. Opo. Kaso, ayaw na nga po. No, ate? No. No, nag-no. Oo, parang focus daw po yata sa mga kids niya. Ganun. Kaya parang hindi po nagampanan. In-offer ni ate, kasi alam niya nga po kumakanta ko, Hoy Jen, alam ko kumakanta ka. Kunin kita dun sa sa movie. So hindi ko pa alam. Di ba? Casting director pa. Hindi na ako nagdalawang isip kasi Miss Gladys Reyes na yan, syempre, di ba? Tapos, alam mo yun, nasa bucket list ko na maka-close. Yung iba si ate. Talagang iba po siya in Paano person. iba? Iba para pong kapatid, para kang kapatid niya ituturing. Yung kahit nasaan siyang, yung may dressing room siya, sasama ka niya doon, hindi ka niya papayagan na kung saan ka lang. Hahanapin agad ako niyan. So doon ko naramdaman yung, ay nakakatuwa naman to si ate. Hindi lang artista-artista. Alam mo yun, totoo naman, di ba? Hindi naman lahat. But, honesty in person din, syempre. Pero talagang totoong kaibigan si ate. Totoong tao. Yun lang po masasabi ko. Yun, Dahil diyan ko kunin kita ulit sa nito. At sana maging manager na rin kita, ate. Totoo nga na ino-offer mo siya mag-manage sa'yo. Opo, ate, manage mo nga din ako. Oo, kasi ginagawa mo na rin lahat. Nag-handler ka na sa amin ni Kuya Neil, lahat. TC ka na namin. Oo, kinukulit ni handler. Ano na, sumagot naman kayo, ganun. Yun na. Siya na po kumakausap. Talagang si Gladys hindi mawawala sa industriya. Lahat. Sure na Hashtag. yun. Kasi may mga Diba? may Oo, correct. Ang dami. Hashtag friend, ganun. Hashtag TC, hashtag handler. Manager na lang talaga hinihintay ko po. Yun na. Okay, thank you. At si Elijah, iba naman ang magkatanong. Sino daw magtatanong kay Aleja nga? Alan. Oh, sige si Alan. Kuya Alan. Kasi magtatanong si... Isa lang yung tanong ko, bakit pag musical ba, Gladys, dapat yung hair kulot? So, in-achieve mo rin, naging ani ka rin dito, hindi ka lang... Ay, ang galing mo! No, si Ani yung in-achieve mo, no? Ang galing mo! What? Oo nga. Hindi naman. Kasi parang, una ng tanong ko yung kay Sir Mario. Sabi ka, kasi okay na ba sa'yo? Ito yung ano mo, ay, Taray Kirara. Sabi ko, ganun, talaga direct. Sabi ko, bakit? Hindi, para daw maiba daw sa ibang mga ano ko. To be fair naman, wala pa akong ginampan ng ganyan ako kakulot. Kaya nakita mo yung kung bakit. Yung nanay ko, kita mo siya. Yun na nga. Yun nga, sunod ko tanong. Shoot akat, an Ani nga sa akin, sa'yo kay Lara. Kaya nga ako ani lang, di ba? Hindi, pero kasi nga gusto ni Sir Mario ng a different look, a different Gladys talaga na, talaga medyo, uy, gano'n masashock sila na, bakit kulot? Ganyan. So, wala naman siya kinalaman doon sa musical na kailangan kulot. Pero kasi di ba, Ang nanay mo, ay taba yung nanay mo dito. Parang, kung makakulot na hair naman, parang, katutubo. Ang puti-puti. may
lahi? Katutubo? Hindi naman. May lahing kulot. Oh. Alam mo, dapat kasi kakasting din dyan si Kokoy. Si Santos. Nung nanood siya ng premiere ko, sabi ko, dapat pala ikaw yung kapatid ko dun. Pamilyang kulot. Hindi, kasi, seriously, para maiba daw, sabi ni Derek. Kasi nga, never ko pa naman nakaportray ako na, kasi di ba minsan may tendency yung mukha ko, dahil kontrabida nga. So, kahit yung mga hairstyle na kung straight, or medyo may bali ng konti, nagawa ko yung sa mga soap ko eh. Ako pa rin, di ba? Mukhang ako pa rin. Pero kung ganyan kakulot, di ba? Di ba? Pati ikaw, di ba? Uy, gulat. So, parang may gulat factor na parang iba naman. Nung maliit kang bata, Gladys, in-ambition mo rin maging si Annie for sure, no? Siyempre, mga tomorrow. Pangarap. Thank you. Bata. Thank you. Next, si Oski Recabar. Challenge to, Gladys, si Oski ha, challenge to sa kanya na mapapatrending niyang The Heart of Music. Oski? Oh, lagi kong nakikita yung mga ano mo ah. Oo, lagi Yung mga trending. content mo. It's an honor naman na malagay mo ako sa content mo. So lahat yata kayang nagawa ni Miss Gladys, wala yata hindi kaya gawin. So Miss Gladys, tanong ko na lang sa'yo, kung meron kang 500 pesos, ano iluluto mo sa anak mo dun sa movie? Parang familiar yung tanong mo na. Sounds familiar. 500 pesos. sa totoo lang, dali mag-adjust tayo kay Ate Rosa, wait lang daw. Hindi mo na ako sasagot. Ready na? Okay. Kung meron kong 500 pesos, para sa movie okay, iluluto ko sa movie. Kasi sa totoo lang, hindi ako nagluluto. Yung more on yung asawa ko, kaya kasama ko sa bahay. Hindi kasi yun ang strength ko. Dahil nagsasuffer ako sa comparison sa asawa ko. Ang galing kasi, di ba, chef siya. Pero siguro yung masisimplihan ko lang, pinakbet, ano ba, favorite ko kasi yun eh. Pinakbet, pritong isda, ganyan. Kari-kari, mahal eh. Makakabili ko ba ingredients sa 500 pesos? Hindi. Ayun nga, pinaka-the best, bumili ka na lang ng luto na sa karinderya. 500, dami na nun A little bit of this, a little bit of that, di ba? May bopis ka dyan, may ano ka dyan. Yes, kung magluluto ka sa totoo lang, napakahirap pagkasya ng 500 pesos. Di ba? Yung out of scratch, na ang daming ingredients. Plus syempre gagamit ka pa ng kasul. So, mahirap po talaga. Kung lutong ulam pwede, pero kung malaking pamilya, napakahirap pagkasyahin. So nagustuhan ko sa movie, napakarami ditong mga lessons na natakel. Nandito yung mga bullying sa school, meron din yung mga eksena, gaya ng pagiging OFW. So halos lahat yata ng pampamilyang issue na tackle sa movie na to. So based dun sa mga eksena, alin yung pinaka-favorite mo? Paborito ko dun yung or siguro, yung kasing light moments na kinuha ko yung mga gadget nila, di ba? Nilagay ko lahat dun. Tapos tinuruan ko sila ng mga larong Pinoy, di ba? Marami ng mga bata ngayon ang hindi na po nila alam yon, di ba? Even yung mataya-taya or yung taguan, hindi na nila alam yun eh. So, isa yun sa paborito kong part, na tinuruan ko sila mag-hula hoop, di ba? Tinuruan ko sila magpiko. Kasi kahit ako noon, yun ang mga nakasanayan namin, yung outdoor games na pagpapawisan sila. Kasi aminin natin ngayon, oo, na-appreciate natin yung advanced technology, pero meron ding hindi magandang naidulot kasi ang mga bata ngayon nakaupo na lang, di ba, nasa gaming, at hindi na sila nakikipag-interact. Ang social media, naging anti-social sila dahil lagi silang nakayuko sa phone. So sana yun yung isa sa gusto rin namin i-promote sa movie. I-encourage yung mga bata na gumalaw, pagpawisan, for their health also. Tama. Si Albert naman may tanong. Ayan, Albert, sige na, bago ka mangalkal sa bag mo, magtanong ka naman. Kasi, ikaw naman, di pa siya prepare, may hinahanap siya sa bag. Ay, cellphone pala niya yun. Bawal chat GPT. Ayan, ay, hindi yan siya chat GPT. Mabuhay. Hi, Albert. Congratulations. So before I go to Gladys, kay Elijah muna. Hi, Mar! Hi, Mare! Taray. Taray, chess player ka pala. Gambit, So, dear, kasi parang, tama ba ako, yung when this film was shoot, nag-shoot na rin kayo ongoing ng Cruz versus Cruz, tama ba? Oo, nag-stop lang
Ayun. During this time po, actually, nag-stop po kaming mag-shoot ng Cruise versus Cruise kasi at the time, hindi pa po kami ipapalabas. So, ayun. Pero, nag-shoot na po kami ng Makano nila Ate Gladys and Ate Jenny. Okay. So, may influence din ba si Miss Gladys? Bakit nakasama ka sa movie na? Hindi ko po alam. Baka po mamaya manager ko na rin po pala si Ate Gladys nang di ko alam. Hindi niya lang po sinasabi sa akin. Kasi po, in-offer po sa akin to mismo through chat. Kasi supposedly po, may movie po akong gagawin with Direk 2 years ago, pero hindi po siya natuloy. So, eto po yung natuloy. Okay. And last na lang, how was it na working with Gladys in this kind of film? Hindi pala siya nakakatakot pag ganito yung role niya. Kasi syempre sa Cruise versus Cruise, doon nakakatakot si Ate. Api ka dun, Mars. Kasi ko rin kasi tinulak Hindi nga sabi. Pero ayun, syempre nakakatuwa and during the shoot, para lang kaming naglalaro, especially kapag kapag yung musical scene na. Kasi si Direk Paolo gusto niya big movements, pero more on kung ano yung feel niyong gawin, yun yung gawin niyo, kung ano yung feel niyong movements. So ganun po, in a way nag-enjoy kami habang nagsha-shoot. Congrats, Mars. Thank you, Mare. And kay Miss Gladys, taray parang second film mo to this year na may pagka-musical, di ba? Yung isa yung sa Netflix. Ay, One Hit Wonder? Oo. Alin po? Okay. Yeah, yung One Hit Wonder. Doon, hindi naman ako kumanta doon. Sila Sue Oo, Ramirez po doon. And anong tawag dito? Like, dito ba parang inalambam nila muna na kaya mong kumanta bago ka nila pinili? May ganun ba? Parang, ano yung, what was on their mind? Bakit Gladys Reyes yung perfect for the role? Well, ang alam ko lang po is unang nakatrabaho ko po sila sa Unspoken Letters with Kuya Tonton. So, yun po, tinakil namin yung person with autism or with special needs, ganyan. Yun, serious film talaga yun, medyo drama din. And, kumbaga magkakapatid kami doon. Doon po kami una nagkatrabaho. Tapos po, nagulat ako nung, ito nga, second time, in-offer nila sa akin nung The Heart of Music na may pagka-musical. Sabi ko talaga, sure sila na ako. Sabi niya, oo, di ba, kasi probably nakikita po nila yung mga pinopost ko na we really love to sing in the karaoke, yung family namin. And ako, ganun din po. I also do shows, and I think nakita rin nila nung nag-show ako sa London na talaga may show ako doon, di ba? Solo talaga na show doon. Mga taga-London, di ba? Para tsaka I do out-of-town shows also, na kumakanta rin naman po ako. Kumakanta rin ako sa band, ganyan. I think isa yun sa side ko na hindi maraming taong nakakaalam. Kaya po, when it was over to me, ay sabi ko, answered prayer, because kakanood ko ng mga stage musical, gusto ko talagang gumawa. Pero nauna pa ang pelikula bago po sa stage. Kaya sa akin po talaga nagpapasalamat ako for that. And last na lang, kasi the audience is familiar with your work as a kontrabida. So in a way, risk din for you to accept a role na hindi nabago para sa audience na nakakilala sa'yo. Did you take it into consideration na paano yung mga fans ko na nakikita ako na palaging nananampal? But this time, ibang-iba yung makikita. Oo. Quote-unquote na sila sa Cruise versus Cruise. Nung pananakit ko, kaya nga po parang breath of fresh air, di ba? Na iba naman, kailan ko pa gagawin to, di ba? At this point, yung ngayon, ang career ko, mas siguro dapat ito na yung time talaga, ilabas mo yung tapang mo na medyo i-take natin yung risk, di ba? Na gumawa ng mga proyekto na out of your comfort zone because you'll never know. Paano kung medyo magustuhan naman nila, di ba? Well, kung hindi, at least nakita natin na, okay, so hindi yun yung tamang timpla. Pero sana, bigyan po nila ng pagkakataon para maipakita naman sa kanila na hindi lang naman yun, di ba? Hindi lang naman ako laging nananakit ng tao. Pwede rin naman ako sa ganito. Kasi ito, sa totoo lang po itong The Heart of Music, parang halos hindi naman ako umarte dito eh. Medyo may side talaga ako na gano'n, parang si Yaya Madonna. Yung pagiging bubbly, komedyante, or madaldal. Ako yun eh. So, sana po, tangkilikin naman nila. Thank you. Salamat. Congratulations.
Thank you, Albert. And for our last question, will be coming from Jerry. Ay, sosyal. Kasi marami Finale? nanonood sa labas. Finale question. Ang Tito Kay Chen. Gladys muna. Parang yung ang ganda nung bigyan mo ng advice yung character ni Angel Garcia na yung something to that effect na ang tunay na pag-ibig marunong Maghintay, di ba? marunong umunawa. Yes. Parang ramdam na ramdam mo. Yes, oo. Totoo naman. Di ba gano'n naman talaga? O, ang tunay na pag-ibig, marunong maghintay. Parang kami na naman ni Christopher yun di ba? Sa totoong buhay. Kasi bata man kami, nung kami ay na-in love, pero in the right time, di ba, nakinig naman kami sa mga magulang namin. At ayun nga, so nung naano talaga namin na talagang kami ang para sa isa't isa, edi doon kami, di ba? Doon kami nag-settle, we got married, and awa naman ng Diyos, ngayon may 4 na kaming mga anak, di ba? So yung advice ni Yaya Madonna doon, pwede rin talagang i-advise natin, di ba, sa pangkalahatan na minsan hindi natin minamadali yan, di ba? Yung akala natin, ito na yata yun, pag-ibig na ba ito? Hindi eh. So, alam mo, pero ako based on my experience, I knew it from the start na ito na this is the Ilang one. taon kayo naghintay? Ay, di ba kinasal ka? 11 years kami, boyfriend-girlfriend before we got married. So, to this date, 32 years of togetherness. So, syempre, all glory to God for that. And siguro malaking factor po talaga yung faith namin. And sabi ko nga, siguro the right person will come. Ipagpanalangin mo, unang-una yon. No, hindi lang ikaw yung, sana dumating na siya, puro salita ka lang. Pag-pray mo kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yan kung kailan darating. Si Isay Alvarez, ang galing na singer. Ang dami pala Yes. niyang eksena. Opo. Hindi ka ba nag-worry na insecure na baka ma-upstage niya? Wow! Yung hiya naman ako. Yung hiya naman ako sa ma-insecure pa. Siya pa yung ma-insecure. Okay, yung hiya ako dun sa... Hindi, nahiya nga ako. No, when I found out na I'll be working with Miss Isay Alvarez, imagine, syempre, unang pumasok sa isip ko, di ba, Miss Hindi mo Saigon. pinabawasan ng eksena niya. Masyado siya nag-shine dun, Hindi, syempre, it's an honor. Kaya nga sabi ko, for the books na rin tong nagawa ko na to kasi I was able to work with Kuya Robert Senya and Ate Isay Alvarez, which alam naman natin, napakahuhusay nila sa larangan ng musika, di ba? At para makatrabaho sila, bibihirang pagkakataon yun na darating sa akin. Kaya nga tinanggap ko agad nung ito ay in-offer sa akin. Dahil sila palang poste na, di ba, sa larangan ng musika. Kaya nagpapasalamat ako doon. Siyempre, joke lang yung sinasabi mo na insecure si Anne. Ako nga yung nag-worry na baka hindi ako keep up, di ba? Doon sa kung paano yung standards nila. Pero nakinikilig lang ako pag naririnig ko from them na kung paano nila na-appreciate na I took voice lessons, I took piano lessons just for the movie, di ba? Na-appreciate nila yung hard work na nilaan ko para po dito sa pelikula. Last question ko na para sa tatlong artista. Okay ba sa inyo yung December 10 play date, lalo na 1 week before, tapos ipapalabas na yung, I think yung Avatar, Fire and Ice? Okay ba sa inyo na parang, tapos ang mga tao abalang-abala na dahil, oo. Okay naman po. Hindi naman po kami nababahala kasi Miss Gladys Reyes yung kalaban nila. Sila yung matakot, kabahan po sila. Oo. Well, okay naman po siya kasi para po mas ma-appreciate ng moviegoers po, mas maisapuso, mas maintindihan po, mas mapag-aralan po nila, mas makarelate po sila. Ang sabi ko lang, avatar lang siya. CG lang siya. Ito totoong buhay. Totoong mga tao to. Hindi. Pero so far, okay naman po kasi I heard, no, December 10, kami lang ang local or Filipino movie na lalabas po on that date. No, syempre mga kasabayan namin. Sana po tangkilikin po ang sariling atin. Bigyan niyo naman po kami ng chance. At sabi ko nga sa inyo, kailangan malaman nyo kung bakit po kailangan panoorin ito na sinasabi ko sa inyong tatalo talaga sa Wicked for good. Para malaman nila kung bakit ko nasabi yon. Kaya sana po panoorin nila starting December 10 sa mga sinihan po. At syempre, ini-encourage natin ang lahat ng miyembro ng pamilya kasi po kahit nga may baby sila walang magbabantay, pwede nilang isama
sa loob ng sine. Wag lang siyang iiyak na iiyak sa loob. Pero sana po, mapanood talaga nila dahil hindi naman sila, makaka-relate sila sa ibang mga eksena. At yung gusto nating i-promote, na ito po, mga original Filipino compositions, yung iba pong mga inawit namin dito. Plus, to encourage also the kids na, eto, hindi tayo puro gadget, di ba? Mag-take time naman tayo para mag-bonding yung buong pamilya. Yun. December 10 po. Directed by Direk Paolo Bertola. Direk, would you like to? Thank you very much. Last, for our parting words, Direk, from Direk Paolo Bertola. I can say that it's the only film where she knows slap anybody. So only for that, I think the people have to go to the cinema to watch this film. Thank you. Okay, thank you.